Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa mamamaril ng riding in tandem ang isang lalaki habang nagmamaneho sa Antipolo City. Ayon sa pulisya, tila tinarget talaga ang lalaking driver ng sasakyan. Kabilang din sa mga iniimbestigahan ay kung may kaugnayan sa mga salarin ang isang rider na sumilip sa sasakyan ng mga biktima. Nakatutok si Bam Alegre. Sa cellphone video na ito na nakalap ng pulisya, nakuna ng isang sasakyan na napahinto sa bahagi ng barangay Mayamot sa Antipolo. Napahinto na rin ng iba pang sasakyan. Ang isang motorcycle rider, sinilip ang mga sakay ng sasakyan. Sa puntong ito, sumigaw na mga pasahero ng sasakyan, isang batang babae na naka-uniforme at isang babae na nasa likod ng sasakyan. Pinagbabaril pala ang driver ng sasakyan at nakaalis daw agad ang bumaril. Sa kuha naman ng CCTV, sunod-sunod ang dating ng mga sasakyan. Hindi kita sa video pero maririnig ang magkakasunod na putok. Base sa mga larawan ng crime scene, ayon sa pulisya, tila tinarget talaga ang lalaking driver ng sasakyan. Habang nakatigil daw po yung sasakyan ng mga biktima, nag-aantay na mag-go yung lane nila kasi mayroon po traffic enforcer doon. Bigla na lang may dumating na motor na riding in tandem, tinabihan. 5 yung tama, may sa ulo tapos sa katawan. Dead on the spot ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, riding in tandem ang nasa likod ng pamamaril. Kabilang din sa mga inimbestigahan kung may kaugnayan ng rider na sumilip sa sasakyan sa mga tumakas na salarin. Nagpapagaling na sa ospital ang babaeng nakaupo sa likuran ng sasakyan na tinamaan din sa pamamaril. Wala naman tinamong pinsala ang estudyante nakaupo sa harapan. Masasabi ko sa kung sumuko na lang sila kasi kami naman sa kapulisan hindi kami titigil at hindi namin masosolve yung krimen na ito. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Natuldukan na ang pangungulila at pag-aalala ng isang pamilya sa 5 taong gulang na kaanak na nahulikam na dinukot sa Pampanga. Natagpuan ng batang si Ali sa Quezon City ng concerned citizens na nakapanood sa 24 oras. Nakatutok si Oscar Oida. Napayakap na lang ng mahigpit sa tiyahin at kanyang lola ang 5 taong gulang na si Ali nang muli silang magtagpo sa tanggapan ng Barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City kaninang umaga. Si Ali, ang batang naiulat na nawala noong March 17 matapos kunin ng isang lalaki sa Angeles City sa Pampanga. Nakuhanan pa yan ng CCTV. Matapos ilabas ng 24 oras ang kwento ni Ali at ang paghahanap sa bata ng kanyang mga magulang. Kaninang umaga, may mga nakakita sa kanya na naglalakad sa Barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City kasama ang lalaking kumuha sa kanya. Nakuhanan pa yan ng CCTV. Nang mamukaan siya ng ilang taga roon, kinumpronta nila ang lalaki. Nakita ko, binibihisan niya yung bata, nakagawon na mahaba. Sabi ko, anak mo ba yan? Hindi siya masagot. Paano niyo namukaan yung bata? Through sa FB po, nung nag-viral po siya sa 24 oras, nung binalita po siya. Ngayon po na, syempre, nakasubaybay po kami sa mga balita. Updated naman po kami. Ngayon, nakita po nung asawa ko, dumaan po kami, bibili po kami ng pandesal sana. Nadaanan po namin, nandun na po sila sir, na sabi niya po sa akin, Mel, di ba yun yung batang nawawala? Sabi ko, saan dyan? Nung tinignan ko, sabi ko parang hindi naman. Sabi niya, hindi, balikan mo yun. Di umikot po kami, pag-ikot namin, nandun na nga po sila. Bigla po siyang binihisan yung bata, dinala yung bag, parang nag-aaligagana siya, nakaalis. Kaya sabi ng asawa ko, sige sumakay kang motor, ikutan natin kahit siya pumunta. Nakatawag ng saklolo sa isang tanod ang mga residente, kaya naharang ang lalaki habang naglalakad na umano palayo kasama si Ali. Humingi ng tawad sa pamilya ni Ali ang lalaki nang magkaharap sila sa barangay hall. Pasensya na po, sorry po kung may mali po talaga kasi hindi ko po sinama ko po. Alam ko pong malayo po yung Pampanga pero po hindi ko po pinabayaan po yung bata pero sana po patawad po, sorry po kasi hindi po kasi ako masyado, pabigla-bigla po yung isip ko eh. Pero sagot ng tiyahin ni Ali, Ang ginawa mo? Hayop ka? Anong wala kang ginagawa masama? Tago ka. Eh, ba't di mo sinali sa pulis? Hindi mo alam anong ginawa mong perwisyo sa amin? Hindi, walang tawad, patapatawad. Animal ka.
Kwento ni Ali sa kanyang tiyahin. Anong ginawa niya? Pitik ka! Pinitik ka. Pitik! Pipitik ka niya. Mabait ba siya? Salbahe? Salbahe. Itinanggihan ng lalaki at sinabing wala siyang ginawang masama. Ibinili pa nga raw niya ito ng mga damit, medyas at diaper. Sabi ng suspect, isinama raw niya ang bata dahil naawa siya. Kasi kung iwanan ko po siya roon, baka kung ano mangyari sa kanya, mahulog siya o kung sino makadampot sa kanya. Eh ako, sabi ko, no choice na sabi ko. Sama ko na to, bahala na. Siguro, kasi mag-isa lang nga po ako eh. Malungkot po ako sa buhay. Gusto ko may kausap ako. Pero sabi ng kaanak ni Ali, Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi po pwedeng hindi siyang mananagot. Tutuluyan niyo po siya. Pakukulong ko po siya talaga. May proseso tayo pagdating sa pagkukup ng bata. So dapat, pag nakapulot, Pag nakapulot, i-ano sa barangay, sa nangyari sa kanya, pwede siyang makasuhan ng kidnapping. Siguro. Yun yung magiging kaso niya. labis naman ang pasasalamat ng pamilya ni Ali sa lahat ng mga nagmalasakit at tumulong sa kanila. Maraming salamat po lalo na po sa media, sa GMA. Malaking tulong po talaga yung nagawa ninyo sa amin. Sa taong nagmalasakit, matapang na sinubaybayan siya, hindi siya iniwan. Malaking tulong po yun. Maraming salamat po talaga sa inyo. Thank you po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi lang galit, kundi pati literal na hangin ng gulong ng sasakyan ang sumingaw sa nahulikam at viral na away kalsada sa Quezon City. Nakatutok si June Veneracion. Suntukan, gitgitan, at ang ilan umabot pa sa tutukan ng baril. Huwag kang ganon! Lahat na yata ng klase ng away kalsada na videohan na. Nanginginig na ako sa'yo! Pero kakaiba itong road rage incident sa pagitan ng isang motorista at rider sa East Avenue, Quezon City. Sa kuha ng dashcam, makikita ang pagtatalo ng dalawa. Maya-maya pa, may kinuha ang rider. At saka, Tinusok mo yung gulong mo. hindi masyadong malinaw kung ano ang ginamit ng rider na pantusok. Pero mabilis na sumingaw ang gulong. Tinusok na. Pinusok yung gulong. Eh no, flat na. Wala na. Eh, patapa na yung gulong niyo. Pag-abante ng rider, wala lang nagawa ang driver kundi tumabi sa gilid ng kalsada. Tapa na yung gulong. Kawawa naman. Ana. Nalaman na ng Quezon City Police District Station 10 ang tungkol sa viral video, kaya nagsasagawa na ng investigasyon. Base sa mga initial investigation ng mga investigador natin, parang nagkaroon ng kunting gitan kaya nagkainitan. Kaya umabot sa ganitong punto. Nananawagan ng mga pulis sa motoristang binutasan ng gulong na mag-report at magsampa ng reklamo. Pinaghahanap naman ng mga pulis ang rider na naplakahan sa video. Mas possible lalabas dyan malicious mischief. Yun yung magiging kaso ng nakamotor na sumira ng gulong. Paulit-ulit na lang ang mga road rage incident. Kaya hindi na daw magsasawa ang mga pulis sa paulit-ulit nilang paalala. Dapat maging kalma lang, lamig ang ulo, at kuhanin sa mga mabuting pag-uusap kung may mga problema para hindi umabot sa ganitong punto. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inutusan na po ng LTO na humarap sa kanilang tanggapan ang rider na bumutas sa gulong ng sasakyan ng nakaalitang driver. Inisyuhan na siya ng show cause order para ipaliwanag ang nag-viral na insidente. Samantala, nakaharap sa posibleng demolisyon ang kontrobersyal na resort na itinayo sa Chocolate Hills sa Bohol. Hawak na rin ng DILG ang listahan ng mga posibleng kasuhan na nagpalusot sa pagpapatayo ng resort. Mula sa Tagbilaran, Bohol, nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Emil, para daw maibalik sa dating forma ang tinayuan ng Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills ay posible nga ang demolisyon. At ayon yan kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Laizaga. Pero sinisilip na rin ng DENR at ng DILG maging iba pang mga istruktura at pasilidad sa Bohol at iba pang legislated protected area.
Hindi nalalayo sa ipinasarang Captain's Peak Resort ang Sagbayan Peak, kung saan ang sementadong viewing deck itinayo sa ibabaw mismo ng burol. Sa paanan naman ng burol ay isang water park na may malaking swimming pool. Hindi hinarang ang pagpasok namin ng Sagbayan Peak Resort, pero pagkatapos ng ilang minuto, sinabihan kaming ayaw nilang magpapasok ng media kaya't lumabas na kami ng resort. Kung noong 2019 nagbukas ang Captain's Peak, noon pang 2003 ang Sagbayan Peak. Isa ito sa mga resort at pasilidad na sinisilip ngayon ng DENR at DILG. Sa ngayon, ang malinaw ay mga umano'y paglabag ng Captain's Peak tulad ng pagtatayo ng walang Environmental Compliance Certificate na maaaring isang batayan ng demolisyon. Looking at this, it's very possible that all of this will have to be demolished and restored. Okay, because there is a disturbance in the ecology that should not have happened. So restoration needs to happen. Pagkatapos inspeksyonin ni Loizaga ang Captain's Peak Resort kanina, sabi niya, rerepasuhin lahat ng mga na-isyong ECC, aalamin din ang nag-ooperate kahit wala nito. Ang mga bagong aplikasyon naman ng ECC sa mga legislated protected area, idadaan na sa DENR main office sa halip na sa level lang ng regional office. Hindi naman po namin inaalis na may kailangan mag-livelihood. Importante po yan sa economy. What's important is, meron different framing tayo. Hindi lang siya ecotourism, but conservation tourism na po tayo. Habang sinisilip kung sumunod sa batas sa mga resort at pasilidad sa lahat ng protected area, gusto ni DILG Secretary Benher Abalos na magkamoratorium o tigil muna sa pagpapatayo ng mga bagong istruktura. I will definitely propose it. Pending. I will say that right now, whatever we have, check muna natin lahat to. Yes. Ito ba ay ayon ba ito sa batas ngayon? Bagaman di pa pinapangalanan, may inisyal na listahan na raw ang DILG ng mga maaaring sampahan ng kaso dahil nakalusot ang Captain's Peak. Parehong sinasabi ng mga kalihim na may mga kailangang baguhin sa Protected Area Management Board, ang legislated body na dapat nagbabantay at nagbibigay ng mga clearance. Binubuo ito ng DENR Regional Director na makakaboto lang kung may tie, mga gobernador, mayor, barangay captain at academe. Sa kaso pa ng Captain's Peak, wala daw ang DENR Regional Director nang bigyan ng resort ng PAMBI clearance. With the present law, can we sleep at night? Napagising natin, baka may panibagong swimming pool na naman. Are we assured of this? Or what are the mechanisms that should be introduced? Sa pagbisita ni Secretary Yulo dito sa Bohol ay ipinaalala niya na buong isla ng Bohol, hindi lang Chocolate Hills, ang idineklara ng UNESCO bilang isang global geopark. At sa 2027, titignan uli ng UNESCO kung karapat-dapat pa rin ba ang Bohol sa titulong ito. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Ramdam agad ang presensya ng China sa pag-uumpisa ng Joint Maritime Resource Assessment ng BIFAR kasama ng mga eksperto sa Pag-asa Island. Bukod sa pagsunod ng Chinese Navy ship sa Philippine Coast Guard vessel, may mga barko pa ng China na namataang nakadaong malapit sa isla. Nakatutok live si JP Soriano. JP? Mel, dito sa Pag-asa Island, nasa likod natin ngayon ng isa sa dalawang barko ng BIFAR na ginagamit ngayon sa Joint Maritime Resource Assessment Mission ng BIFAR kasama na ng PCG at sa biyahe nga ng PCG, Mel, mula sa mainland Palawan papunta rito sa Pag-asa, nagmistula na namang anino ang isang Chinese naval ship na bumuntot sa PCG vessel papunta rito sa Pag-asa Island. Kasama ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, naglayag ang grupo nung Lunes papuntang Pag-asa Island para sa Maritime Patrol Mission at Marine Scientific Research. Bandang 10:45 ng umaga nung Martes, habang papalapit na ng Pag-asa Island, biglang sumulpot ang Navy ship ng China at parang aninong sumusunod sa direksyon ng mga sasakyan ng PCG. Ayon sa Philippine Coast Guard, niradyuhan ng BRP Cabra at BRP Sindangan ng China Navy ship pero hindi raw ito sumagot. Pero makalipas ang may isang oras, bumuelta at nag-iba ito ng direksyon.
Pasado 1:00 ng hapon nitong Martes, narating na ng PCG vessels ang Pag-asa Island. Mga kapuso, yung nakikita nyo sa likuran ko, ayan po ay ang Pag-asa Island. Yan po ay kabilang sa Kalayaan Island Group at bahagi po ng probinsya ng Palawan. So, sa tapat lang po niyan, makikita nyo po agad, makikita nyo na yung puluntong naman ng mga Chinese military militia vessels. At matagal na ho silang nandyan. Nakikita lang ho, nakasteady, hindi gumagalaw. Ayon sa PCG, aabot sa 9 na Chinese military militia vessels at isang China Coast Guard ang namataan malapit sa Pag-asa Island hanggang nitong Miyerkules. Hanggang pagdating namin sa Pag-asa Island at hanggang kahapon, namataan pa rin sa di kalayuan ng Pag-asa Island ang mga Chinese military militia vessel at maging ang China Coast Guard ship na ito. Ngayong araw, inumpisahan na ng BIFAR kasama ang mga marine researchers mula sa University of the Philippines ang Joint Maritime Resource Assessment sa Pag-asa case. Misyon nilang alamin ang sitwasyon sa mga case, lalo pat nung nakaraang taon, may mga nakitang patay na coral sa Sandy Cay 2 na ang duda ay hindi galing sa paligid ng Pag-asa Island. Bukod sa pagsasaliksik sa lagay ng biodiversity sa Pag-asa Island, isa sa mga nais ding malaman ng mga eksperto kung sadya ba ang pagtatambak ng mga patay at durog na corals. In fact, if those are really damp, if it's true that those are really damp, it will almost be on the above water already. So actually, it's only part of the assessment. We will be able to look into that area where there will be possibly some damp corals that are not from that area. But for now, we don't know. Mahalaga raw ang posisyon ng Pag-asa Island at mga Sandy Cay sa paligid nito sa supply ng isda at pagkain sa buong Pilipinas. Kaya walang sinumang bansa raw ang pwedeng pumigil sa pagsasaliksik ng ating marine researchers sa paligid ng Pag-asa Island. Pag-asa belongs to the Philippines. No? So regardless whether they are there or they are not there, we still have the sovereignty rights to do this kind of scientific research that falls within the waters in Pag-asa Island. At Mel, natapos nga ngayong araw ang napakahalagang misyong ito ng BIFAR kasama ang mga marine researchers sa Sandy Cays 1 at 2 at bukas naman po, Mel at mga kapuso, gaganapin ang kanilang pagsasaliksik sa Sandy Cays 3 at 4. At yan muna ang latest at live mula rito sa Pag-asa Island at para sa GMA Integrated News. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Ang China tinawag na paglabag ang anilay iligal na pagdaong ng Pilipinas sa Sandy Cay na bahagi raw ng kanilang teritoryo. Anila, nilabag ng Pilipinas ang Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at binabaliwala rin anya ng Pilipinas ang kapayapaan at katatagan dito. Walang ipapataw na parusa ang DepEd sa guro na nagbitiw ng masasakit na salita sa panenermon sa kanyang mga estudyante habang naka-livestream. Ayon yan kay Vice President and Education Secretary Sara Duterte na bumisita ngayong araw sa Cambodia. At mula po sa Cambodia, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, Sayon Susday o magandang gabi sa wika rito sa Cambodia. 5:52 PM pa lang dito sa Cambodia kung nasaan ngayon si Vice President Sara Duterte na nag-ikot kanina bilang Council President ng SIMEO o Southeast Asian Ministers of Education Organization. At sa kanyang pag-ikot kanina, sinagot niya yung ilang mga issue dyan sa Pilipinas. Bumisita at namahagi ng libro sa isang public elementary school dito sa Phnom Penh si Vice President Sara Duterte. Dito sinabi ni VP Sara na ipinag-utos niyang huwag parusahan ang teacher na nag-viral matapos sermona ng mga estudyante habang naka-live online. Sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Walang penalty, ma'am. Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Pinasabihan ko yung teacher, tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. Sakaling may estudyante raw na nagka-anxiety dahil doon, pwede anyang bigyan ng psychosocial intervention ng mga guro. Pero bakit kaya naka-live si teacher habang nagkaklase? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya.
Hindi naman nagkomento ang bise sa arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy na kanyang sinusuportahan. Hindi naman na mag-matter yung advice ko and yung opinion ko dito, no. What I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Tinanong din namin ang bise tungkol sa pinalutang na Duterte sa 2028. Ma'am, sabi ni Atty. Panelo, susuportahan daw niya ang Duterte tandem sa 2028. Totoo po bang may ganun tandem sa 2028 presidential election? Yes, nagpalabas po tayo ng statement kamakailan lang. Sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President Duterte. Kanina nag-courtesy call si VP Sara sa Minister of Education ng Cambodia. Binisita rin niya ang isang Philippine International School sa Phnom Penh. Nakipagkita rin si Sara sa Filipino community dito sa Cambodia. Emil, sabi ni VP Sara, idinulog sa kanya ng ilang mga Pilipinong teacher dito yung concern nila sa sweldo na nila rito sa may Cambodia. At ang sagot daw sa kanila ng bise ay susubukang kausapin niya yung Cambodian Minister of Education tungkol dyan. Ngayong gabi po ay babalik na sa Pilipinas si VP Sara. Yan muna ang latest mula po rito sa Phnom Penh. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nanawagan sa Senado ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero para buksan muli ang investigasyon ng kanilang kaso. May hiling din sila sa Justice Department. Bukod sa panawagang ituloy na ang naudlot na case conference. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Magtatatlong taon nang nawawala sina Glenn Hermar, Kiel Bohol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Diano, Eric Legaspi at Nerio Anticristo. Mula sa Bulacan, nagsabong sila sa Santa Cruz, Laguna kung saan nakunan pa sila ng video sa tinatawag na crack house bago nawala. Si Glenn nakatawag pa raw noon sa asawa. Bakit ayaw mo pang lumabas? Na-hold na pala sila, sabi. Nandun kasi yung gate pa sa kasamahan niyang. Sabi ni Glenn, nandito ako sa mga puno, nagtatago ako dito. Yun ang huling sabi. Mula noon naputol na, hindi na makontak yung mga cellphone nila. Tanong sa PNP Special Investigation Task Group ng mga kaanak ng grupong ito ng mga missing sabongero, hindi raw ba ebidensya ang video na ito para sana mapagulong ang kaso? Kinuha lang po nila yung video pero wala naman po silang binanggit. Gagawa daw po sila ng aksyon. Ewan po namin kung ano yung... Ang sabi po kasi nila sa amin, ipasa daw po kasi maano daw po na ebidensya po yon. Hanggang doon lang po, tapos wala na po silang update. Hinihinga namin ng reaksyon ng PNP Special Investigation Task Group. Nanawagan din ng mga kaanak sa Senado na buksan muli ang investigasyon. Lalo na po Senator Joel, di po ba taga Bulacan siya? Ilang taga Bulacan po yung nawala. Sana mapansin niya kami. Kayo pong ibang senator. Hinihinga namin ng reaksyon si Senador Joel Villanueva at ang Senado. Daing pa ng mga kaanak ang regular na case conference daw noon sa Department of Justice. Tuluyan na rin daw nawala. Sabi po ay papatawag daw kami nung bago mag-December, tapos January, ano pong petsa na ngayon? Nung huli yung patawag, nung mahuli yung mga security. Ngayon, nakapag-bail na. Parang pati kami ay baliwala na rin. At kung sakali raw na muling mabuksan, hiling nila, isang investigating team lang ang hahawak at huwag na yung pinapalitan. Back to zero na naman. Iba na naman may hawak ng kaso. Sa umpisa na naman sila, tatanungin na naman kami ng paulit-ulit hanggang sa wala na naman mangyayari. Sana isang tao na lang yung humawak ng kaso para at least, 'di ba, hindi na kami magpapaulit-ulit tas magbabalik uli kami sa umpisa. Umaasa silang darating ang oras makakamit din nila ang hustisya. Sinusubukan naming kunin ang panig ng DOJ. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Good news po para sa mga senior citizen at mga persons with disability dahil pinalawig at pinalaki ang diskwentong inyong makukuha sa ilang pangunahing bilihin. Kung magkano at kailan yan ipatutupad, sa pagtutok ni Bernadette Reyes.
1,000 pesos lang ang dalang pera ng senior citizen na si Aniseta para sa grocery. Kulang para mabili ang lahat ng pangangailangan. Hindi ko na nga po nabili yung tinapay kasi kulang na po yung pera. Sa ngayon, may hanggang 65 pesos ng discount kada linggo ang mga senior citizen at person with disability para sa basic necessities at prime commodities tulad ng locally produced na isda, karne, pati ilang grocery items tulad ng asukal, cooking oil, toiletries at harina. 5% yan ng 1,300 pesos na maximum na gastos na pwedeng applyan ng discount. Simula sa susunod na linggo sa pamamagitan ng bagong Joint Administrative Order na pinirmahan ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy, tataas na ang pwedeng makuhang discount ng mga senior citizen at person with disability. 5% pa rin ang special discount, pero hanggang 2,500 pesos na ang pwedeng bigyan ng discount. Katumbas yan ng 125 pesos na discount kada linggo. The senior citizen discount of 20% is not applicable to all products. So that's why we came up with a 5% that's applicable to those which are not subject to the 20% senior citizen discount. Bukod sa mga grocery item na maituturing na basic necessities and prime commodities, kasama rin sa mabibigyan ng discount ang gulay, prutas at bigas maliban sa specialty rice. May 5% discount din kada 5 buwan sa LPG. Para maiwasang maabuso ang benepisyong ito, dapat hindi bababa sa 4 na iba't ibang uri ng item ang dapat bilhin. Halimbawa, maaaring 2 lata ng sardinas, 1 pack ng kape, gatas at sabon. Hindi pwedeng i-apply yung full discount for the week no 125 sa isang item lang. Kailangan 4 items. Pangalawa, hindi sa isang session lang ng purchasing i-apply yung 125. Yun yung total purchases for the week. Para ma-avail ang special discount sa mga PWD at senior citizen, kailangan may bit-bit na mga dokumento. Sa mga senior citizens halimbawa, kailangan dala nyo ang inyong senior citizen ID o anumang valid government ID at ang tinatawag na purchase booklet. Pinalawig na rin ang discount pati sa pamimili online. Applicable na siya sa mga online purchases and malaya ang mga establishments mag-enforce and implement ng requirement ng ID and purchase. Ang mga registered BAMBI and co-op, si mga maliliit na negosyo, hindi na po sila kailangan magbigay nitong 5% special discount. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, habang papalapit po tayo sa katapusan ng buwan, nalalapit na rin daw ang pagtatapos ng amihan ayon sa Pag-asa. At inaasahang unti-unti nang hihina ang amihan simula po bukas. Patuloy natin yung babantayan dahil ang pagtatapos ng amihan isang indikasyon din na malapit na ang tag-init. Easterlies naman ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa at magdadala ng mainit na panahon. Sa Bacnotan, La Union, pumalo ang heat index o damang init sa 46 degrees Celsius. At sa Taya ng Pag-asa, posibleng ganyan din kainit doon bukas. Habang sa Zamboanga City, Pili, Camarines Sur at General Santos City, may 40 to 41 degrees Celsius ang heat index. Pero kahit mainit, palagi pa rin maghanda sa ulan mga kapuso dahil base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Bicol Region at ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa Metro Manila, maaaring maulit yung mga pag-ulang naranasan kanina kaya magdala ng payong kung aalis po ng bahay. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao sa umaga pero pagdating ng tanghali, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soxargen. May gale warning pa rin sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon kaya asahan pa rin na magiging maalon. Hindi na maitawag ng Sparkle's Best Love Teams ang kanilang excitement para sa nalalapit na Sparkle World Tour sa Canada this April. Bukod sa pagpapasaya ng Global Pinoy sa pinaghandaan nilang performances, ano pa kayang nililook forward ng Team Barda, Ruka at Juliver? Juliver, ichichika yan ni Lars Santiago. Kumpleto ang 6 na Sparkle stars sa rehearsal this time para sa Sparkle International Tour sa Canada. Career kung career, sina Julian San Jose at Raver Cruz, Barbie Forteza at David Licauco
at Ruru Madrid at Bianca Umali sa kani-kanilang song and dance numbers. Excited namin makita ng mga global Pinoys natin dyan sa Canada yung inihanda namin for them. Talagang maraming mga Pinoy dun eh, kaya ayun, excited talaga kami. It's our first time in Canada. First ever international concert tayo on tour talaga with Sparkle. Malamig pero mainit ang pagtanggap ng mga kapuso natin. David, anong nilulook forward mo? Yung sayaw talaga ni Barbie. Yung sayaw mo ba? Di mo nilook forward? Guys, watch out talaga. Dagdag excitement pa dahil present din sa rehearsal ang direktor ng Canada show na si Mr. M o Johnny Manahan. Bukod sa kanilang Canada tour, abala rin ang Sparkle Love Team sa kani-kanilang projects. Ang Barda may patikim sa upcoming series nilang Pulang Araw. Kasama na natin si Sanya and of course si Asia's multimedia star Alden Richards, hindi ba? So for sure, mas masaya yan and mas mapapaganda natin. Matitinding eksena rin daw ang dapat pang tutukan sa asawa ng asawa ko ayon kay Raver. Nagpang-abot na kami ni Joem at may konting action na nangyari. Ano talaga, nakakatawa yung show kasi halo-halo yung mga nangyayari. Hindi lang siya basta heavy drama. Sinusubaybayan mo talaga? Oo. Pagka, of course, kapag syempre like walang trabaho, pinapanood ko yung mga eksena niya. Tapos pag naman medyo nalilate ako ng konti, nakikita ko sa social media yung mga eksena nila. Nakakatawa kasi talagang like iba siya doon eh. Busy rin si Ruru at Bianca sa taping ng Sangre at Black Rider. Our set is going so well. We are proud na nakapagsimula na kami mag-shoot sa aming soundstage, sa aming official studio. Lately, marami po kami pinapasok na bagong karakter from Yorme, Isko Moreno, si Buboy Villar. Bukod sa Black Rider, si Ruru rin ang pinakabagong ambassador ng anti-piracy campaign ng Kapuso Networks. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happening. Hindi na raw dapat patagalin ng Senado ang pag-aproba sa resolution of both Houses 7 na amyenda sa economic provisions ng konstitusyon ayon po yan sa Kamara. Sa gitna niyan, lumutang ang posibilidad na idiretso agad ang resolusyon sa COMELEC. Bagay na handa raw tanggapin ng komisyon pero pag-aaralan muna bago desisyonan. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Tina Pangaliban Perez at Sandra Aguinaldo. Ngayong naipasa na ng Kamara sa Senado ang resolution of both Houses 7 para sa economic charter change, umaasa ang ilang leader ng Kamara na maaprubahan ito ng Senado bago mag-sinedya adjournment ang Kongreso sa May 25. Hindi na raw pwedeng patagalin pa ito dahil maiipit na sila sa paghahanda para sa eleksyon 2025. The guidance from the Speaker is to give as much time that the Senate requires in support of the President. However, we have to understand there's a limited time frame to do this. As many of us actually know, the elections are coming and we already cited that the most favorable time is for this to be passed before Congress adjourns sine die. Pero sa ipinasang RBH 7, walang nakasaad na paraan ng pagboto kung magkasama o hiwalay bang boboto ang Kamara at Senado, bagay na pinangangambahan ng Makabayan Bloc. Tingin natin sinadya na hanggang huli, hindi yun inamyendahan para maging silent sa pagboto, whether jointly or separately. Kasi last card ng Kamara na kung hindi talaga bibigay ang Senado, pwedeng peresahin na nito at i-interpret na ang pag-aproba sa RBH 7 kahapon ay pag-aproba na ng buong Kongreso kahit absent ang Senado. So far as the constitutionality of what we did is to be determined, that's not up to us. It's up to the Supreme Court to say so. Until it is challenged in the Supreme Court and until the Supreme Court have decided with finality, then we will stand by the legality of what we did.
Bagamat ipinadala na sa Senado ang RBH 7, nauna ng pinalutang ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, posibleng idiretso sa COMELEC ang RBH 7 kung nakakuha ang Kamara ng 3/4 vote ng Kongreso. Kung mangyari ito, tatanggapin naman daw ito ng COMELEC bilang ilang bahagi ng kanilang trabaho pero pag-aaralan daw nila ito tsaka dedesisyonan. Simpleng issue lang po. Ang simpleng issue dito ay tama ba yung proseso na ginawa na ganito na pinareceive sa amin. At siyempre may pangalawang issue yan, kung ito ay pinapatanggap sa atin ng House of Representatives, ito ba ay sapat base sa saligang batas o kakailanganin natin ang Senado na meron ding counterpart na parehas na resolusyon. Pero hindi raw matatapos ito sa desisyon ng COMELEC at asahan ang aakyat ito sa Korte Suprema. Ikinatuwa naman ni Senador Sani Angara, head ng Senate Subcommittee on RBH 6, ang pagtatransmit ng Kamara ng RBH 7 sa Senado. Nag-statement sila na dadalhin nila sa COMELEC so nakakapagtaka yung ganong statement, di ba? Kung sa Senado transmit, yun ang tama. Pero aminado siyang hindi patiyak na may sapat na boto ang RBH 6 sa mga senador. Dito sa Senado, medyo pa rin, challenge makuha yung 18 boto, but ganun pa man, nag-hearing pa naman kami. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras. Habang tumataas ang temperatura, siya naman daw ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Ayon sa National Water Resources Board, lalo yang mararamdaman sa nakaambang bawas alokasyon ng tubig sa susunod na buwan. Nakatutok si Marie Zumali. Sa gitna ng dry season o tag-init at kung kailan inaasahan magpapatuloy ang pag-iral ng El Nino, magbabawas ng alokasyon ng tubig ang National Water Resources Board sa Metro Manila. Mula 50 cubic meters per second, magiging 48 cubic meters per second simula April 16 hanggang April 30. Sabi ng NWRB, El Nino rin ang dahilan kung bakit ito kailangan gawin. Simula ngayong taon, nasa 17 meters na raw ang nababawa sa level ng Angat Dam. Ang inaabatan daw ng NWRB ay umabot sa 180 meters na lang o mas mababa pa rito ang level ng Angat Dam. Dahil pag nangyari raw ito, maaari itong humantong sa water deficit at makakaapekto lalo sa alokasyon ng tubig sa mga Metro Manila household at pati sa irigasyon. Mababa po yung rainfall projection natin na galing po sa Pag-asa, okay? So below normal po ito. Doon lang po sa Angat watershed. Pag hindi po natin bawasan to, maaari po nga, yung sabi ko, at the end of the year, hindi tayo makakapag-supply for the following year ng enough water supply kasi hindi natin naabot yung level. At sabi ng NWRB, posible raw na mas bumaba pa ang alokasyon kung patuloy na di uulan sa Angat watershed. Ayon sa NWRB, apektado nito ang mga lugar na sinusuplayan ng tubig na Maynilad. Pero paniniguro ng MWSS, hindi po mawawalan po ng tubig yung ating po mga customers. So babawasan lamang po natin yung lakas o pressure po ng tubig. Estratehiya po natin para po i-manage po yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam. Ito yung mga oras, Maris, na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga na kung saan po ay mahina po yung utilization. May nadagdag naman na raw na water sources ng MWSS. Ayon sa Pag-asa, sa ikalawang bahagi ng taon ang posibleng pag-iral ng La Nina kung kailan inaasahan tataas muli ang level ng tubig sa mga reservoir. Dahil inaasahan mas darami ang ulan, pero paalala ng mga otoridad, mas maigi pa ring magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Gaya ng paggamit ng baso pag nagsisipilyo at mag-recycle ng pinaghugasan ng plato bilang pandilig sa halaman o pang-flush sa inodoro. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. May sakit sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ayon sa Presidential Communications Office. Ayon sa PCO, nagkaroon sila ng flu-like symptoms. Mas maayos na raw ang kanilang kondisyon at stable ang kanilang vital signs. Pinayuhan daw sila na ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot at magpahinga para tuluyang gumaling. Sabi pa ng PCO, patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo sa bahay. Ayon sa PCO, nagkasakit ang Pangulo at First Lady matapos ang kanilang full schedule sa nakalipas na linggo. Kababalik lang nila mula sa Czech Republic nitong weekend. Umaasa po ang mga abogado ng SMNI na magiging patas ang pagdinig ng Senado sa kanilang prangkisa.
Yan po ay oras na maipadala na sa Senado ang panukalang ipinasa ng Kamara na bumabawi sa prangkisa ng broadcast network. Git na abogado ng SMNI, hindi sila binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ng Kamara. Pero sabi ng Committee of Legislative Franchises, walang basihan ang pahayag na ito. Binigyan naman daw nila ng due process sa 6 na pagdinig ng komite. Matapos gumanap sa iconic roles tulad ng Amaya at Marimar, isa raw sa pinaka-challenging para kay Kapuso Primetime Queen, Marian Rivera ang kanyang upcoming role sa My Guardian Alien. At may siniguro pa si Marian sa fans na sabik nang mapanood ang kanyang comeback project. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang gandang alien naman yan! Yan ang biro kay Kapuso Primetime Queen, reigning box office queen Marian Rivera sa media conference ng kanyang extraordinary comeback project sa primetime na My Guardian Alien. Pag-amin niya niyan, ang pagganap na alien, isa raw sa pinaka-challenging role na kanyang ginampanan. Sabi ko nga, direct, mas mahirap pala na walang lines kesa sa nagsasalita. Kasi ang hirap talaga, hindi ka makareact na may nangyayari, kailangan hindi ka muna puro kamay, puro ulo. Parang puro gano'n nung una. Pero syempre habang nagtatagal, nagkakaroon na siya ng pakiramdam, nalalaman niya na kung ano ibig sabihin ng tao. So unti-unti nagkakaroon siya ng mga reactions. Matagal man daw siyang napahinga sa paggawa ng teleserye. Siniguro raw niyan na magiging kaabang-abang ang kanyang pagbabalik. Kaya nga raw ang My Guardian Alien ang pinili niya for her comeback project. Bukod sa alien character, gaganap din siyan bilang Catherine, children's book author, at mapagmahal na nanay at may bahay. Very light siya at pang-pamilya at sigurado ko kahit anong age mo makaka-relate ka. Mahalin mo yung mga magulang mo. Pangalawa, pahalagahan mo ang pamilya mo at mga mahal mo sa buhay. Kasama rito niyan sina Gabby Eigenman, Max Collins, Rafael Landicho, Marisa Delgado, Kiray Celes at marami pang iba. Ang co-stars ni Marian, puring-puri siya bilang katrabaho, lalo na ang leading man niyang si Gabby. Masarap kasama yan dahil parating nagpapakain yan. Napaka-generous niyan. Oo. Talagang ano siya, nanay sa pamilya talaga, lahat pinapakain niya. Yan. So, Marian, maraming salamat sa iyong kabaitan sa aming lahat. Ang serye, ididirect ng award-winning director na si Zig Dulay at mapapanood sa GMA Prime simula April 1. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.